Ilan ngayong araw ang pagbabago sa mall hours para maibsan ang traffic ngayong magpapasko sa pagsasabay-sabay ng Payday Friday, road reblocking at bigayan ng bonus. Umubra naman kaya ang bagong schedule sa pagbubukas at pagsasara ng mga mall? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, ngayong Payday Friday, sabi ng MMDA, asahan na raw na magtutuloy-tuloy pa ang mabigat na daloy ng trapiko na kaninang hapon pa lang naranasan na sigurado ng marami sa atin. Bukod kasi sa ito ang unang araw ng pagpapatupad ng adjusted mall hours, ngayong gabi rin, alas 10 ng gabi, sisimula ng road reblocking project sa ilang mga pangunahing kalsada dito sa Quezon City. Wala pang rush hour at kung tutuusin, patay na oras pa ang kuhang ito ng traffic sa EDSA southbound kaninang hapon. Pero gaya ng inaasahan tuwing Biyernes, halos walang galawang sasakyan ang sumalubong sa sino mang bumagtas. Pagkagat ng dilim, lalo lang lumala ang sitwasyon sa kapwa northbound at southbound lane ng EDSA, lalo sa mga bahaging malapit sa mall. Samot-saring dahilan na makapagpapaliwanag sa matinding traffic ngayong araw. Bukod sa payday weekend at 3-day sale sa ilang mga mall, ngayon din nakatanggap ng bonus ang ilan, kaya ngayon din lang nakapagsimulang mamili ng regalo. Kailan kayo nagsimula na mamili ng regalo? Ngayon lang actually kasi kakasahod lang din namin. Ngayon pa lang medyo may budget ng konti. Nag-uunti-unti na kasi mahirap magpagsiksikan sa maraming tao kapag December na mismo. Ang bigayan ng bonus sa marami sumabay sa unang araw ng pagpapatupad ng adjusted mall hours na napagkasunduan nung nakaraang linggo ng MMDA at mga mall operator. Dahil karaniwang dinadagsa ng mga mamimili tuwing Kapaskuhan, mga mall din ang karaniwang pinagmumulan ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Sa EDSA pa lamang na pangunahing daanan sa Metro Manila, nasa 31 na ang bilang ng mga naglalakihang mall at iba pang commercial areas. Dahil ayaw natin makasabay yung pagpasok sa opisina sa pagbubukas ng mall. At yung pagsasara ng mall, ayaw din natin makasabay sa paglabas sa opisina. Mula ngayon hanggang January 3, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, mananatiling bukas sa mga mall. Liban na lang sa December 24 at 25 at December 31 at January 1 kung kailan mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang mall hours. Bukod sa bagong oras sa mall, simula ngayong gabi may gagawin ding road reblocking project sa ilang mga kalsada sa Quezon City. Sa southbound lane sa Fairview mula Camaro hanggang Marlboro Street, Mindanao Avenue mula Road 8 hanggang North Avenue, Araneta Avenue mula Calamba Street hanggang Quezon Avenue. Sa northbound lane naman sa CP Garcia mula D. Castañeda hanggang Velasquez, Quirino Highway mula Camachile hanggang Teachers Bliss. Sa eastbound lane sa Batasan mula Civil Service Commission hanggang DSWD at Congressional Avenue. At sa westbound lane sa Congressional Avenue Extension mula Luzon Avenue hanggang Miranila Subdivision at sa Aurora Boulevard mula G. Baldovino hanggang C3. Ayon sa mga traffic enforcer, tuwing Biyernes naman mabigat talaga ang traffic. Marami kasi ang umuuwi sa mga probinsya. At sa Cubao lang po yan, ma'am. Sa pauwing probinsya po siguro yan. Traffic yan. Pero pag dito, ma'am, wala naman traffic po yun. Hindi po masyado. Pero kung sulyap na ng ganito kabigat na traffic ang dapat nating suungin ngayong Pasko, paano naman didiskarte ng pamimili ang ilan nating mga kababayan? Tanghali, ganun. Basta wag lang magpapalit masyado. Bakit? Ayun nga, baka abutan ng rush hour. Mahirap sumakay kasi. Kung ako mag-shop, mas gusto ko kasi sa gabi. Yung kumbaga kasi syempre pag pagod maghapon sa pagtatrabaho, at least pag nakakapag-shopping, one way ng pag-alis kasi ng stress yan. Hindi namin, baka sa susunod na linggo pa. Kasi sa susunod na linggo may budget ulit. Oo. At Jessica, sa mga oras na ito ang ating live na kuha mula sa ating pwesto dito sa EDSA. Northbound lane ito, bandang Trinoma SM North EDSA, kung saan sa mga oras na ito, kumpara kanina na halos walang galawan dyan, ngayon medyo lumuwag-luwag na ang sitwasyon, although masasabi pa rin natin na moderate pa rin yung galaw ng trapiko dyan. On-off yan, minsan luluwag, minsan sisikip. At base dun sa 8:45 monitoring ng MMDA Metro Base, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko, partikular sa EDSA northbound lane mula Ayala hanggang Bansalangin. At kung kayo naman mula rito sa Quezon City, gusto nyo pumunta na Makati o Pasay, mabigat pa rin ang southbound lane mula Muñoz hanggang Monte de Piedad sa may bandang Cubao at Guadalupe, mula Guadalupe sa Makati hanggang Tramo sa Pasay. Jessica. Ang problema, Dano,
mula kaninang tanghali, kung hindi ako nagkakamali, hindi lang EDSA ang matraffic, kahit yung mga side streets na. Katulad dito sa atin, sa may Timog, Morato, traffic na, halos hindi ka makarating ng opisina on time dahil dyan pa lang sa mga side street leading to GMA, traffic na dahil apektado na ng mabigat na daloy ng traffic sa EDSA. Correct, Jessica. Actually, kung titingnan natin, no, maraming special factors or factors special to this day that would explain kung bakit ganito kabigat yung traffic ngayon. Kasi araw-araw naman nakakaranas tayo ng traffic, pero ngayon kasi kumbaga sa medyo next level ang traffic na ito. Bukod kasi sa payday weekend ngayon, weekend, payday, tapos dagdagan pa ng bonus, 13th month may Christmas bonus, no, para sa ilan. Ngayon din, sabi nga sa atin nung isang nakausap nating enforcer, no, na ngayon din ang uwian sa mga probinsya at ngayon din ang unang araw ng implementation ng adjusted mall hours. So, malalaman pa natin sa mga susunod na araw kung ganito pa rin yung magiging sitwasyon dahil patapos na rin ang Nobyembre, papasok na Disyembre. Sana naman hindi lumala pa sa mga susunod na araw, Jessica. Dano, ganyang nagbago ang mall hours. Ang tanong ngayon tapos na ba yung mga Christmas sale? Kasi dagdag pa traffic pa yan kung kailan-kailan sila magsiset ng kanilang Christmas sale. Siyempre, isang araw lang naman ng Pasko, baka ang masaklap niyan sabay-sabay silang mag-sale. Hindi kaya? Jessica, nagtanong-tanong tayo kanina, no? Halimbawa, doon sa isang mall sa Ortigas, tinanong natin meron ba silang 3-day sale ngayon. Sabi naman nila wala. Dito naman sa mall malapit sa atin, dito sa Quezon City, wala naman daw 3-day sale. Although merong exhibit ngayon doon sa activity center kung saan may mga sapatos na on sale. Medyo malaki yung discount. So, malalaman natin yan. Hindi pa tapos ngayon yung adjusted mall hours. We have siguro around 2 hours to go or less than 2 hours to go para malaman natin kung effective nga ba talaga itong adjusted mall hours na ito, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.